Nation, it's 3 minutes before 7 in the morning. Nation, meron pong nagsasabi na nasa pagkain daw, o timing, o kahit nasa posisyon daw. Ang sikreto para po magkaroon ng baby boy o baby girl. Ba't tayo natatawa dyan? Baka may basihan. Ayan po ang alamin natin. Pero may paraan nga po ba para piliin ang kasarian ng magiging anak? Ayun. So pag-uusapan po natin yan, Nation, ang katotohanan tungkol dyan. Ngayong umaga kasama po natin si Doc Maria Maricar A. Manuel, isang obstetrician gynecologist. Good morning. Good morning. Good Welcome morning, to Doc. Treze Good Morning. morning po, everyone. Good morning O yan, po. Doc, alam ko maraming interesado dito. Unahin na agad natin. No? Totoo ba yung sinasabing gender formula o Shuttle's method para makabuo ng lalaki o babaeng anak? At ano po ba yung explanation dito? Okay po. So, first of all, alamin muna natin kasi marami po sa atin mga kababayan, hindi sila familiar sa Shuttle's method or the gender formula. So, ang Shuttle's method, it was actually innovated by Dr. Landrum Shuttles from the America. He's an American obstetrician gynecologist po, fertility specialist po siya. So, dinevelop po niya itong mga theory which is nag-base po siya dun sa mga evidences from his patients. So, nag-advise po siya ng mga certain theory regarding sa mga positions, kung ano po ba yung mga na-advise natin na positions during the activity para mas mag-favor kung girl ba or boy ba yung mas preferred mo. And at the same time, the timing of the intercourse or the sexual activity, kung kailan po siya ginawa. So, yun sa timing. No? So, regarding to timing, mas preferable daw, according to that Shuttle's method, mas preferable daw yung timing kapag ang contact is during the time of the ovulation. Mas favorable siya para kung gusto mo na maging boy ang iyong baby, no? Kapag over the ovulation period or during at the period kung kailan ka talaga nag-ovulate, no? Mas favorable siya sa mga kung boy ang gusto mo. Pag naman girl ang gusto mo, usually nag-a-advise dun sa Shuttle's method na mga at least few days before yung ovulation mo. So, nagbe-base siya dun sa quality or characteristics according to Dr. Shuttles dun sa mga sperm, no? So, meron tayo mga sperm na nagki-carry ng X chromosome and Y chromosome. So, According to him. Parang yes, according to him po. Oo, pero ano ang nun? Ano ang success rate? Oo. Okay, so regarding po sa mga evidences po natin, no, scientific evidence, hindi po talaga siya backed up scientifically, no? It's because of ito po ay evidences lang from his patients, no? So based po sa mga scientific studies, still 50-50 pa rin po yung chance na magkaroon po ng boy or girl. Mahirap po talaga siyang piliin based on sa mga method. No, meron pa po siyang sinasabi na depende sa posisyon, na kung kapag face-to-face po yung posisyon. Oh, yun nga, naririnig natin. Yes, pag face-to-face position, mas shallow po yung activity. So, mas favorable siya for girl po kung gusto natin yung mga ng girl. acrobatic position? Okay, pag during naman po yung sa back po yung entry naman, yung position na back entry naman po, mas favorable naman siya pag boy because of the deeper naman na position. No? Mas may ganun siyang sinasabi based on dun sa Pero yung method na yun. yung sperm sorting na tinatawag, ano po ba naman yan? Tsaka posible ba talaga yan para madesisyonan yung kasarian ng anak? Ito naman yung sinasabi nilang advanced technology na ito. No? Yes. So, Involved na dito yung sa in vitro fertilization, right? Yes. back up by Can you science. tell us more about it? Okay, so yung sperm sorting is actually available here sa Philippines, no? Pero po dito sa sperm sorting sa ibang bansa, na ginagamit nila siya basically for the quality ng sperm. Mas gusto nila na healthier yung sperm na makuha nila. Kaya siya sperm sorting. Sinusort out nila yung healthier sperm. No, pero doon napipili nila sa ibang bansa, napipili nila kung anong gusto nila, like female or male ba, because based on dun sa characteristics, nagbe-base din siya particularly dun sa Shuttle's method, no? So pag sinasabi nila na kapag ang X chromosome, which is particularly from the girls, mas mabilis, no? Mas mabilis lumangoy yung sperm. Pagka naman sa lalaki, Y chromosome, mas mabagal siyang lumangoy. So dito sa Philippines, yung sperm sorting ginagamit siya para makuha yung mga healthy sperms, no? So kaya siya kasama ng mga in vitro para makuha nila yung in vitro fertilization. Kukunin nila yung healthy sperms, IUI, kukunin nila yung healthy sperms. So yun po yung ginagawa sa Philippines because dito po kasi yung ethical considerations sa Philippines na hindi natin kailangang piliin yung gender ng So kumbaga hindi siya talaga, parang hindi siya legal
kung pag-uusapan na, okay, pipiliin lang natin yung merong Y chromosomes. Ganyan yan, di ba? Yes, Mga correct po. X and Y chromosomes opo. para maging lalaki. Yes, correct. XX kapag ka babae, di po Correct ba po, ganyan? opo, Oo. opo. So dito sa atin, hindi siya ganun hindi siya ino-observe kasi nga for ethical reasons. Correct, opo. Oo. Kasi sa ibang bansa, it can be done. It can be done po Oo. sa ibang bansa, pero dito po sa Philippines, the sperm sorting po dito is pinipili yung healthy sperms para sa successful pregnancy rates. Para dun sa mga patients po or couples na medyo matagal na rin pong nagtatry mag-baby. Oo. No, para mas successful yung kanilang in vitro fertilization, IUI. Pero pwede ba siyang i-request? Yung alin po? I-request ng couple. Yung Special sa, request. Oo. Total, nadaan na rin tayo sa IVF. Yes. I-request na natin. Gusto natin. For the gender and Oo. medyo mahirap din po siyang back-upan because Oo. based din po ito sa characteristics ng sperm na sinasabi nila na hindi pa po siya ganun ka fully backed up by science na ganito yung quality ng sperm kasi magkasalungat po yung sa Shettles method na characteristics na sinasabi ni Dr. Shettles before compared dun sa sperm sorting. Pero Doc, kapag dumaan ka dun sa ganong procedures, say IVF or sperm sorting, meron ba siyang impact or effect dun sa development ng bata before, during, and after pregnancy? Okay. So regarding dito sa mga assisted reproductive Yes. technology natin, mga ARTs, no, mga artificial, wala naman po siyang effect dun sa development ng baby. So it's the same po, katulad ng natural conception, kung ano po yung development ng baby, ganun din po siya. So para lang siyang pandagdag assurance lang na Yes po. makakabuo. Actually, sila po yung, yung binibigyan po natin ng indications ng mga ganito is yung mga nahihirapan talagang magbuntis naturally, yung natural conception. Kaya nagkakaroon ng assisted or artificial para mag-conceive po sila artificially. O depende rin sa kalagayan siguro, let's say, ng magulang. Halimbawa kung Yes, opo. masyado nang matanda yung May mga yung- comorbidities yung parents po. or mga Yes, ganyan. So, oo. pwedeng maka-apekto din doon sa development ng bata. Yes right? po, kapag Oo. medyo advanced na yung Right, maternal oo, age. Yes, oo. opo. Eh, Doc, yung genes naman, nakaka-apekto ba yun sa magiging kasarian ng anak? Halimbawa, mas dominant yung mga lalaking anak sa side ng tatay o ng babae naman sa side ng nanay. O kaya pagka di ba, bago ka mag-asawa, tingnan mo muna. Naku, ang mga kapatid niya, puro babae lahat. Parang ganun. O Apo, kaya may puro mga lalaki na ganun. makakabuo na ng May mga ganung paniniwala. basketball team, Oo, mga may ganyan. Mga ganun po sila. Pero actually, hindi naman po siya talaga, Oo. totoo, na kung maraming lalaki sa family nila, ganun na yung lahi nila because it is based actually on random variation. So, depende katulad nung sinabi ko po kanina, 50-50 pa rin po yung chance. Pwedeng 50% maging babae ang anak mo, 50% lalaki. So, 50-50, hindi porket marami sila Oo. na lalaki, it's actually based on random variation lang. So, valid lang siya. Meron din kasi ako nabasa, I don't know if it's true ha, parang naka-ano daw yun, nasa tatay daw yun, para magkaroon ka ng either ng lalaking anak or babaeng anak, something like that. Meron Kasi bang po, basihan yun? May basihan. Actually po, based kasi sa chromosomes po, no? Sa lalaki, ang kini-carry nila na chromosome is XY. X or So, meron siyang Y, sperm oo. na, may sperm siya na X lang yung kini-carry, and then may sperm na Y lang. Sa babae, X lang po talaga tayo, XX. So, kapag magsasama po yung sperm na X, kasama yung sa X ng mommy, so XX babae. Pagka Y naman yung nakuha na sperm, Nanggaling sa fertilized lalaki. sa egg po, XY, lalaki. So, ibig sabihin actually, nun, hindi dapat sinisisi yung mga babae. Kapag, Yes po. bakit Oo hindi naman. ako binibigyan ng anak na lalaki? Oo. Nasa lalaki po pala yan. Nasa tatay, ha? Sila lang yung nakikita. Now you know. Kasi sabi, ikaw wala kang Y chromosome. Ganun Sila lang, yun, ano? lalaki lang po kasi Oo. yung may Y chromosome. Oo nga. Ayan. We learn something new every day. Yes. Ano? Na-pressure tuloy yung mga lalaki. Oh, pressure sa inyo yan. Ito po, kailan po ba reliable na malaman ang kasarian ng baby? At saka posible rin po bang magbago yan sa pagkapanganak? Halimbawa, nakita sa ultrasound. Uy, mukhang babae Babae, tayo or tapos lalaki biglang tayo. Tapos pagdating maiiba, baby boy. madi-disappoint ka. Opo. Actually, yung pinaka-earliest po natin is yung tinatawag na NIPT, yung non-invasive prenatal testing. Blood test po siya sa mothers, no? So, ginagawa po siya for genetic testing. Blood Earliest po na yan, test. pwede. Pwede po. 9 to 10 weeks na yung earliest. Alright. Through the fetal DNA. So, nakuha na doon, nakikita na doon kung female or male yung kasarian ng baby. Kala ko ultrasound But by the ultrasound, yes. But by the ultrasound, pinaka-earliest, mga 16 weeks po. Pero pag maliit pa po masyado yung baby, hindi pa ganun ka-accurate din po yung nakikita na visualization by the sonologist. So, nire-request po yan around 20 to 24 weeks kasabay po ng
congenital anomaly scan para mas sigurado po kung ano yung gender ng baby. So based naman po dun sa mga instances kung saan nagbabago, like for example, during the ultrasound, girl, and then pag nawas ng baby, boy pala Boy. siya. Wala. Yes, oo. Depende po kung masyadong maaga po yung ginawa na ultrasound. So maliit pa or kaya nagkaroon ng dun sa visualization po ng sonologist, hindi siya masyado, syempre accurate, hindi siya accurate during the, kasi depende din po sa position ng baby, no? Pwedeng magkamali din kasi yung sonologist. Natatakpan yung ano. Yes, yung opo, during the part na yun. position po ng Yes. baby. So, hindi rin ganun ka-accurate din po yung nakuha ng sonologist. So, pwede po yung mangyari. But there are instances po na kunwari meron pong mga ambiguous genitalia, no? Yung mga congenital anomalies po na mga... Hermaphrodites ba? Yes, mga Oo. hermaphrodites. Ano yun, yung dalawa? Dalawa. Oo, Yung dalawa ano pala po, yung girl ano pala niya, siya, girl and pero boy. ang itsura po ng kanyang yung kanyang ari po is mukhang lalaki, ganun po, no? May mga ganun pong instances na nangyayari. Pero Dok, eto, totoo po ba na kapag yung hugis ng tiyan ay narinig. pwedeng magsabi ng kasarian ng mga bata? Halimbawa, sabi nila sa province, kapag mataas tsaka matulis, lalaki daw. Kapag mababa at bilog, babae raw. Pag blooming yung nanay, babae raw. Mga ganon. Actually, hindi po. No? Hindi po yung totoo. Ano lang po siya. Sabi-sabi po ng Sabi-sabi mga... lang. Yes, sabi-sabi po. Oo. Hindi po na-determine ng Oo. size ng ng tiyan ng mommy, no? Or kanyang hugis Oo. because it is based po sa mga fluids, kung gaano karami yung fluids, position ng baby, no? Tsaka syempre yung kung ano po yung obese po yung mommy nung nagbuntis siya, no? So malaki yung tiyan, no? So nagba-vary po talaga yung shapes, no? Based naman po dun sa sinasabi nila na blooming ba kapag babae, no? Hindi naman din po siya Naniniwala ako dyan, Dok, kasi ako nung nagbuntis napakapangit ko talaga. Pero babae yung anak ko. Opo, yes, sinasabi nila kasi pag babae, maganda po yung mommy, or kaya pag lalaki po, tinitigyawat, umiitim, lahat, and all po. But hindi po totoo. talaga siya totoo. Coincidence Yes po. na. Yes, coincidence, or kaya nasasabi lang po ng iba, parang haka-haka, tapos na-transfer sa ibang tao, na akala nila, totoo, because of the naririnig nila sa ibang tao. Yes po. Ngayon naman, Dok, sa dami po ng mga information online. So, ano po yung mabibigay nating mensahe o dapat malaman po ng publiko tungkol sa pagbubuntis sa gender selection? Kasi baka mamaya, meron yata yan sa TikTok Yung nabanggit natin kanina yung una, yung Shuttles method. Yes Nakikita po, yan. marami nakikita. Oo. Sa TikTok I'm sure University. maraming Sila. fascination din siguro naniniwala sa mga ganon. Yes po, no? So, syempre, lahat ng nakikita natin sa online, we'll always have to fact-check lagi, Oo. lahat. Kasi may mga nakikita tayo sa online na, false information. So, pwede siyang maka-apekto kung paano natin ibibigay yung ating, itataguyod yung pregnancy journey. Like, for example, ganito, ganyan, naririnig natin sa TikTok, ganito yung gagawin ko. Ang importante naman po, whether kung ano man yung kanyang gender ng baby natin, male man or female, ang importante, healthy po ang baby. Yun naman po talaga yung importante. And also, kailangan ng regular check-up po na ating mga mommies and regular intake of mga prenatal vitamins and supplements. Ayan, importante. Ayan. Thank you so much to our OBGYN expert, Thank you Dr. po. Maria Maricar A. Manuel. Thank you so much po. Maraming salamat po sa everyone. Thank you po. Opo, at ngayon naman, Trezzy Nation, ano daw yun? Hula. No more. Yan, pagdating sa gender ni baby. Dahil sa panahon po ngayon, ultimo gala